Good morning everyone! Welcome to my YouTube channel. My name is Ana. Please subscribe my channel. Pasensya na sa ingay ng paligid, lalo na sa tiktilaok ng manok na napakalakas at sa mga huni ng kalapate. Before start my video, gusto ko lang mag-shout out sa aking mga nagagandahan at supportive na hipag na sila Angela at Marisa. Hi sa inyong dalawa at sa aking ninang na si Ninang Juby. Hi! For today's video, ibibida ko sa inyo ang aking Solanum melongena o mas kilala sa tawag na eggplant or talong. Ang talong ay mayaman sa vitamin C at fiber. Maganda ito sa may sakit na diabetes at nagpapababa to ng ating kolesterol. Marami ding may paborito nito, lalo na sa ulam na tortang talong. Isa rin sa luto ko nito ay piniprito ko siya, tapos pagluto na sinasawsaw ko siya sa toyo, at saka ini-steam ko siya dun sa ibabaw ng sinaing. Diba? Ang sarap. Talong ko ay dito ko lang nabili sa amin kasi meron akong suki dito na naglalako o iniikot niya yung paninda niyang mga halaman kay Ate Glo. Karamihan sa aking mga halaman, fruits, herbal, sa kanya ko lang nabibili. At itong talong na to, nabili ko lang sa kanya ng 5 inches. Pero ngayon, grabe, siya ay 30 inches na. Ganun na siya kalaki ngayon. Ito ang aking talong, 4 na sila, nakakatuwa. Masayang masaya ako kasi dati gusto ko lang isa lang magkabunga. Pero ngayon, dumami na sila, more than 1, 4 na sila. Susukatin natin kung ano yung mga sukat nila. So, ito yung una kong bunga. 7 inches na siya. Gusto ko ganito lang siya. Ayoko siyang pitasin, ayoko siya i-harvest, ayoko siya iluto. Matagal na to siya sa akin. Ayan o, magulang na siya. So, matigas na siya, nag-yellowish na siya. So, ito yung aking pangalawang talong. Ayan, 8 inches. 3 weeks bago nagpangalawang bunga. So, ito na siya. Yan o, ang laki-laki niya. O. So, ayaw ko rin siya lutuin. Diyan lang siya. Gusto ko kasi mas madami sila. So, sa pangatlong talong, ito na siya. So, 5 inches. Itong pangatlo, tsaka pang-apat na talong, sabay silang namunga. Hindi ko lang napansin yung pang-apat, pero sabay sila. So, sa pang-apat, meron ding 6 inches. So, ganun sila kalalaki. Lupa na gamit ko sa kanya or soil na gamit ko sa kanya ay coco peat with garden soil. Dito ko lang din nabibili ang kanyang soil. Mayroon kasi dito ang garden shop malapit sa amin, doon lang ako bumibili. Ang talong ay hindi maarte sa lupa, kagaya rin ng aking mga flowers at mga herbal and fruits. Kahit anong gamitin mo sa kanilang lupa, nabubuhay sila. Ang gamit kong pot sa kanya ay ito lang o, plastic pot lang na may sukat na 7 inches. Ang dilig ko naman sa kanya ay 2 beses sa isang araw kasi matakaw siya sa tubig. Pag diniligan ko siya ng 6 PM, didiligan ko ulit siya kinaumagahan ng 6 AM kasi mabilis siyang mag-absorb. Rin sa pinandidilig ko ay ang hugas bigas. Isa siya sa pinakamaganda rin na pandilig sa lahat ng mga halaman. Pero ang hugis bigas ay hindi rin maganda kapag ito ay pinandidilig ng lagi-lagi. So pinandidilig ko siya ng once a week or twice a week lamang. Pinakamaganda at pinaka-the best na pandilig sa halaman ay rainwater. Iba ang epekto niya sa mga roots, sa leaves at sa fruits ng mga halaman. Ang sunlight naman niya, pinaarawan ko siya ng morning sun lang dahil yun lang ang gusto niya. Dahil before, nilagay ko siya sa arawan, nalanta ang kanyang mga dahon, nanguluntoy, pumangit siya. So, hindi ko na siya binalik sa full sun. So, morning sun lang from 6 AM until 11 AM. May fertilizer akong ginagamit sa kanya, yun ay ang aking gawa lang, AVF, Ajinomoto Bechin Fertilizer. Doon lang siya lumalago, dumadami yung dahon at namumunga. Isang beses sa isang buwan ko lang siya dinidiligan ng ganon kasi hindi rin maganda kapag lagi mong dinidiligan ng Bechin Fertilizer ang iyong halaman. May tendency na pumayat din siya at hindi mag-healthy or mamatay siya. Gusto ko rin gamitan siya or aking mga halaman o fruits or mga vegetable dito ng Osmocote kasi maganda din daw yun pang pabulaklak at pampabunga. Ganun lang ako nagpatubo or nagpadami ng bunga sa aking mga talong dito sa lowland kahit na wala tayo sa bukid. So dinidiligan ko lang siya everyday
Pagkatapos, nilalagyan ko siya ng fertilizer. Ganyan siya kalaki at ganyan sila kadami ngayon. Papakita ko sa inyo ang kanilang cycle ng paglaki. Simula nung nagkabulaklak sila hanggang sa namunga sila. Yan ang aking talong. Nabili ko lang siya kay ate ng 5 inches. Ngayon, 30 inches na siya. Namumulaklak na rin siya. Yan ang kanyang mga bulaklak. Kasunod niyan, magkakabunga na siya. Ito na ang aking kauna-unahang bunga ng aking talong. Before, siya ay 2 inches. So ngayon, siya naman ay 5 inches. Meron na uli akong nakikitang panibagong bunga, pangalawang bunga. Ayan siya. Sukatin natin kung ilan yung sukat niya. So, ayan ang sukat niya. Guhit pa lang. So, baby pa siya. After 15 days, ito na yung talong. Naguhit pa lang ang sukat niya dati. Ngayon, 3.5 inches na siya. May nagpapanibagong bunga na naman. Ang pangatlong bunga ay eto. Ayan. Baby pa rin din siya. Maliit pa lang din siya. After 15 days uli, eto na sila. So, yan yung unang talong. Nasa 8 inches na siya. Yung pangalawang talong din, nasa 8 inches na din siya. At meron na ring pangatlong talong. Ayan, lumabas na siya. Siguro nasa 1.5 inch na siya. So, makalipas lang ang ilang araw, lalabas na rin ang pang-apat na talong. So, ayan ang aking solanum, melongena, eggplant, or talong. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel, Ana Duran. Click the bell notification para updated kayo sa mga susunod kong i-upload na video. Please like my video. Kung gusto ninyo akong i-message, mag-comment lang kayo. Thank you for watching. Bye-bye!